tayo sa math. Okay, sino dito favorite ang math? Favorite ang math? Ayan, yung iba favorite daw, yung iba pinaka-hate nila na subject ang math. And you know what? One thing I learned, lalo na sa aking pag-tutor sa mga students, a lot of kids hate math kasi nga, mula bata pa lang, mula nung may hindi na sila naintindihan na topic, let's say grade 2, meron kayong topic na hindi na gets, hindi na kayo naturuan at nalinawan sa topic na yon hanggat sa nagtuloy-tuloy na grade 3 ka na, grade 4 ka na, hindi mo pa din na-gets yung one topic na yon hanggat sa lumaki ka na and you haven't mastered the basics. So that's why so many students hate math. But actually, if you guys are, na-master nyo yung basics, masaya ang math. Mamahalin nyo ang math. Kaya hindi ako naniniwala na para sa mga math haters dyan, lang talaga, meron kayong hindi naintindihan nung bata kayo, tapos hindi na siya naturo sa inyo ng maayos. Kaya, ayan, yun yung naging result. Ayan. So, anyway, we're going to start off with the topic of solving algebraic equations and finding, ibig sabihin, ano ba yun? Ano yun, miss? Finding algebraic expressions, expressions, solving algebraic, blah, blah, blah. In short, finding x. Ayan. Alam ko, magaling kayo dyan, di ba? Finding x. So, hindi yun double meaning. Ayan. So, um, umpisa tayo sa basic na basic. Okay, very easy. Question number 1. Okay, 4x equals 4. How to find x here? Okay. Number 1 goal, sige, pwede nyo isulat sa inyong mga notebooks. Number 1 goal is to isolate the x. Okay? Seryoso to number 1 goal is to isolate x. So for example, number 1, we have 4x equals 4. Ayan. So, naka-isolate na ba si x? Yes, technically. May kasama lang siya. May kasama siyang 4x. Pero this is considered as one entity. So technically, mag-isa lang siya. Ano ba yung sinasabi ko na hindi mag-isa si x? Example, itong number 2. Ayan, hindi naka-isolate si x. Meron siyang kasama. X plus 6. Okay, meron siyang kasama. So, ang gagawin nyo lahat-lahat, rule number 1, na mag-isa lang siya. Ayan. Kayo bahala ko sa left side or sa right side. Ako, prefer ko na sa left side yung x, okay? So, what do you call this? Ayan. So, ito, achieve na yung goal number 1. Mag-isa lang yung x dito. Isolated siya. Next, ayan, tatanggalin na natin itong 4. Okay. So, the rule here is kung ano yung operation na kasama niya. O, alam niyo ba yung operation? Ano yung mga operation sa math? Multiplication, division, addition, subtraction. Sige, susulat ko dito. Kasi minsan meron mga terms na na hindi natin alam. And kailangan alam niyo yung mga yun. Very basic man, pero yes, minsan meron mga students na hindi pa din alam yung mga ganito kahit, ayan, ganyang age na. Hindi pa din alam. Pag tinanong, okay, what are the operations of math? Yan, hindi alam. Ang alam na operation is yung yung nasa hospital. So, yan yung mga operations sa math, guys. Just so we're clear. So, we're on the same page. Okay? So, what do you call this? Yan, we're going to remove the 4. Gagawin natin yung opposite na operation nito. So, anong opposite, ma'am? Yan. Kasi ito si 4x, parang 4 times x. Okay? Yan yung result ng 4 times x. So, gagawin natin yung baliktad nito. Ano yung kabaliktaran ng multiplication? Sige, chat nyo dyan, division. Yan, alam ko marami sa inyo alam na to. Pero, yan, we have to really start with the basics. Tapos later, yan, pahirap na yan ang pahirap. Okay? Chill pa tayo sa ngayon. So, of course, you have to divide. Ano divide nyo? Yung 4. Yan. Yan. Ma'am, bakit ginawa niyong fraction? Okay, para sa mga hindi nakakaalam ulit, pag ganitong age na, pag high school na, ang itsura ng division is para siyang fraction, di ba? And ang itsura ng multiplication is ganito, magkadikit na sila. Wala kang makikitang 4 times x. Ang basa natin sa ngayon, ganito, 4xx. So, hindi ganyan. Okay. So, we'll do the opposite of the operation here. So, 4x
divided by 4. And kung ano yung gagawin nyo sa left side, yun yung gagawin nyo sa right side. So, gagawin nyo din dito. Ayan. Okay? So, sa ngayon, makakancel na si 4 dito sa side na to. Ma'am, bakit na-cancel? Ano yun? Kasi 4 divided by 4 is 1. Okay, and when you talk about 1, kahit wag mo na siya isulat, wala kang makikita dapat na 1x. Yung 1x, parehas lang yun sa x alone. Okay? So, x equals 4 over 4? Hindi. Ano ba yung 4 divided by 4? 1. Okay? So, malinaw ba? Malinaw? Anyway, kahit hindi malinaw sa inyo, kailangan natin mag-proceed kasi we don't have much time. Okay. So, ganun yung basic niya na rule kapag ganito. Okay. So, number 2. So, again, yung answer dito, x equals 1. Okay. Next naman na scenario. Okay, ito. Hindi mag-isa si x. Ayan, meron siyang kasama. X plus 6 equals negative 7. So, ano ulit ang ating number 1 rule? Sige, tinitingnan ko yung chats nyo. Eh, may mga nagsasagot na. Yes, guys, good job na sinasagutan nyo na, but we have to be considerate para sa mga hindi pa nakakaalam sa topics na to. Yeah, isolate yung X. Very good. So, we have, how do we isolate the X? Okay? Ano ba yung kasama niya? We have plus 6, positive 6, or plus 6. Gagawin nyo yung kabaliktaran ng plus, which is subtraction or minus, di ba? So, what you're gonna do, x equals negative 7 minus 6. Okay? Bakit? Sige, i-ano ko pa, sulat ko ng kompleto. X plus 6 minus 6 equals negative 7 minus 6. Kasi nga, anong gagawin nyo sa left side? You're gonna do it on the right side also. Okay? So, x plus 6 minus 6 equals negative 7 minus 6. So, 6 minus 6, 0. Yan. Kaya si x na lang yung natira dito sa left side. Okay. And yan, yung mga sinasagot na ng iba, ang answer dito is negative 13. Paano naging negative 13? Kasi, negative, okay, rule of adding and subtracting integers. Laki ng ano. What? Rule of adding and subtracting integers is we have to, if they're opposite signs, subtract. Okay, and copy the sign of the larger number. Pag same signs or like signs, you add the numbers and copy the sign. Okay. So, same sila ng sign, negative, negative. So, we add natin. 7 plus 6, 13. And, copyhin natin yung negative sign. Okay? Yan. Kaya mahalaga na alam niyo yung basics. Kasi what if, yan, nakinig nga kayo dito. Alam niyo paano hanapin si x. Pero, hindi niyo alam ano paano sagutin yung negative 7 minus 6. Minus nyo, ang sagot dito, ma'am, negative 1. So, mali na agad. Okay? Kaya kailangan aware kayo dito, di ba? So, nagbo-branch out yan. Pag meron kayo hindi alam, una pa lang, ayan, hindi nyo na masosolve to. Kaya, yan, I'm trying to explain everything little by little para wala kayong ma-miss out. Okay. Ayan. So, nagets ba? Hopefully, nagets na lahat. Okay. Dito na tayo sa another scenario. Yeah, actually, if ano to, if one-on-one to or small group lang, ipapasagot ko pa sa inyo to. And then, yan, bigyan ko kayo ng time para mag-answer, tapos i-chat niyo yung answer niyo. Pero, syempre, ang dami natin, so hindi ko kayo mapapasagot lahat. Ayun, kaya I'm just going to explain this one by one. Okay, so another scenario. Okay, paano naman pag ganito? Ito. Okay. Ayan. So, si X, magkabilaan. Di ba ang goal nga natin na sa isang side lang siya. I-isolate natin siya. Okay? So, paano pag ganito? Sige, tingnan natin if may makakasagot. Ano gagawin pag ganito, guys? Explain to me in a simple sentence. Combine like terms. Yeah, tama naman. Pero paano mako-combine yung like terms? Cross multiply.
Gawing fraction yung x. Transpose x to the right side. Okay. Hindi na daw sasagutan. Wag naman gano'n. Okay. So, yes, tama naman mga sagot nyo. Pero hindi pa din specific. Ano ba yung number one rule na gagawin natin? Again, you put x on one side only. And how do you do that? Si negative 2x, ililipat natin dito. Paano natin malilipat? Again, rule when you try to put something to the other side, may ililipat kayo sa kabilang side ng equal sign, kailangan gawin yung opposite yung operation. Okay? So ito, negative 2x or sige, minus 2x. Ano ba yung opposite ng negative? Positive. So lilipat nyo siya sa kabila, magiging positive na to. Okay? Isa-isahin natin. X plus, ay sorry na, mouse kasi yung gamit ko. Kaya ganyan. Okay, x plus 2x. Tapos, copyhin pa natin si negative 3/4. Okay. Equals 0. Okay, kasi wala nang natira dito sa kabila. Okay? Okay, ngayon, okay, wala pa. So, ngayon, ito siya, wala namang x to, lilipat natin sa kabila. Kasi gusto nga natin lahat ng x, lahat ng n, lahat ng a, mag-isa lang sila dito sa left side. So, you're gonna move this to the other side. Pag nilipat natin sa kabilang side, magiging ano na siya? Negative 3/4 pa din ba? Positive. Okay. Yan. Okay. So, probably sa mga magagaling na mga matatalino na sobrang basic na lang sa kanila to. Pero again, still, hopefully you guys will still listen kasi yan, this is part of the basics. And okay, so we have x plus 2x equals positive 3/4. Or kahit wag nyo nalagay yung positive, 3/4 na lang. Ayan. Okay. Next. So combine like terms. Si x plus 2x, that is equal to 3x. Paano naging 3x, ma'am? Yan. Kasi pag merong like terms, ayan, meron tayong invisible 1 dito. Okay? 1 plus 2, 3. Okay? So x, example, x plus x. 2x yan. Okay? X plus 3x. 4x ang sagot dyan. Okay? Yan. So, erase natin. Okay. So, naging 3x na dito equals, copyhin pa din natin si 3/4. Okay. Ayan. Okay, hindi pa tapos. Wait lang. Kaya step by step lang tayo. So, 3x equals 3/4. Anong next? Sige, next step ha. Next step specifically. Multiplicative inverse. Ayan, no? Ang dami yung mga sinasabi na terms na pang ano na siya. Oo, kailangan we have to describe this in simple language. Okay. So ngayon, we have to try to remove the fraction or the denominator. Okay? Paano 'yun? Para ma-cancel itong 4 sa baba, multiply natin both sides ng 4. So 4, 4. Ayan. So sige, rewrite natin ulit yung real picture. Ayan siya. Ayan na siya. Okay. So, ito, makakancel na siya dito. Yan. Cancel na si 4 dito. Tapos dito sa kabila, 4 times 3x equals 12x. Okay? Yan. Kasi yung rule is you multiply the numbers, then you copy the variable x. Equals 3. Final answer na yun? Hindi pa. May kasama pa si x eh. Gusto nga natin mag-isa lang siya. Ayan. So, divide by, hindi, wait lang. Anong gagawin natin dito? I-divide natin by 12. Kasi the opposite of this, 12 times x is division. So, divide this by 12. Kung ano yung gagawin nyo dito, gawin nyo din sa kabila. Okay. So, cancel na to. Ayan, x na lang natira. 3/12, final answer? Hindi pa. Isi-simplify. Hopefully, lahat tayo marunong mag-simplify. Yun. Kaya, mahirap na if di nyo alam paano mag-simplify. How to simplify? Find the GCF. Okay. And the GCF of this is 3. Okay. Para sa mga hindi pa din alam yung GCF, i-research nyo yan, ha? Kailangan alam nyo paano mag-simplify. Okay. 3/12 divided by 3, the GCF is 1/4. So this is the final answer. Okay. Guys,
lahat ng answer nyo dapat simplified. That's a basic math knowledge. Hindi kayo magsasagot ng ganito. Kung merong ganyan sa choices, tapos may 1/4 din sa choices, ang tama sagot, syempre, yung 1/4. That's the simplified, that's the final answer. Okay? Nag-gets ba? Ayan. Yan na lang, ibura lang natin. Okay. Okay pa kayo dyan, guys? Yan. Nabilis na ng time, no? Ayun, no? Mag-ano na. Nakikita ko dito sa, ano ko, sa panel ko si, si Sam. Sam Kishner. Ikaw yung nakikita ko sa, sa pop-up. Ayan. Okay. So, next naman na scenario. Okay. Yun, mahalaga guys, magsulat kayo. Kahit hindi nyo magets, isulat nyo lang yan. Kasi, yun, pag may hindi kayo nakuha, babalikan nyo lang yung sinulat nyo. Okay. Another scenario. Okay, level up na tayo. Paano naman pag ganito? Wait lang. Purahin natin. Yan. Okay. This one, number 39. Let's try this. Okay. Ayan na. Bakit may fraction? Si X. Okay, ano ang gagawin dito guys? First step. Specific ha, specifically na gagawin. May recess po ba? Butterfly method, GCF, LCD, eliminate the X, cross multiply, GCF. Okay? Sige, specific nga. Specific, guys. Okay. Ang gagawin dito, first of all, gusto nyo na si X hindi siya fraction. Kasi mahirapan kayo pag naka-fraction si X. So, paano natin na hindi na magiging fraction itong X? Okay? Find the, ano, find the LC, ano. Okay, meron two ways. Tuturuan ko sa inyo yung first na option. Pwede, tawag dito, uh, yun, do the opposite operation. Iisa-isahin nyo pa talaga. Pwede yun. Sige, yun yung gagawin natin. Okay? Sige, unahin natin si x over 4. Gusto natin mawala si 4. So, multiply both sides by 4. Bakit naman nag-multiply, ma'am? Kasi nga, ginagawa natin yung opposite ng operation. Ano ba yung opposite ng x over 4 or x divided by 4? Multiplication. Kaya mamultiply natin by 4. Okay? So, both sides. Hindi pwede na dito lang kayo gumagalaw. Dapat both sides. Okay? So, x over 4 minus x over 6, blah, blah, blah. Okay. Ito yung isang option ha. Maraming options na pwede nyo gawin. Tuturo ko tong isa. Yan. So, kapag ginawa nyo to, mawawala na tong 4 dito. Kasi 4 divided by 4 is 1. Ito din, mawawala na si 4 dito. Kasi timing na 4 din yung denominator niya. Okay, pero meron pa, tawag dito, ayan. So, dito din. Gawin natin. Yan, okay. So, magiging x na lang dito. Yung x over 4, naging x na lang siya. Okay? Minus 4x over 6. Okay? Kasi kasama pa si x over 6 equals 1. Okay? O, meron pa ring fraction. So, itong fraction na to, gagawin natin, yun, na hindi na siya magiging fraction. O, multiply by 6, both sides. Again, maraming ways para ma-solve to, guys. I'm just showing you this one na isa-isa, step by step. Okay, so makakancel na to. Yan. So, maging 6 times x, 6x equals, ito wala na. Sorry. Ayan. Minus 4x equals 1 times 6, 6. Okay, combine like terms. O, di ba? Mas masarap na siya tingnan sa mata. Wala nang fraction yung x. Okay, so malinaw na siya. 6x minus 4x, 2x equals 6. Okay? O, anong gagawin? Alam nyo na, going back dun sa, inaral natin dun sa number 1. Okay, na go do the opposite. So, divide by 2, divide by 2. Cancel na to. X equals 6 over 2. Hindi pa. Ano ba yung 6 divided by 2? Or yung simplified version nito, 3. Yan yung final answer. Okay? Ayan. Nagets nyo ba? Nagets nyo yun? Yan yung isang option na pwede nyo gawin. Okay? Sige. Ngayon,
we don't have much time para naman maano din natin yung sa English and yung isa pang topic ng math. Meron lang akong papagawa sa inyo, really quick. May papa-answer ako. Although, syempre, hindi ko naman alam kung mag-cheat ba kayo or what. So, nasa sa inyo na yun. Just challenge you. Take a moment to challenge yourself right now. Check if may na tutunan ba talaga kayo? Na-gets nyo ba yung tinuro ko? Try nyo i-answer to number 76. Okay? Sige. Tapos kung meron na kayong answer, i-chat nyo lang. Okay? So, if ayaw nyo sagutin, okay, wala namang problema. Kung sino lang yung masipag siya na mag-answer and who wants to challenge themselves and check if they can answer this one. Hindi ko po masyado magets, ma'am. Paano po LCD? Ayan. Isa sa mga basic na topics, GCF, LCD. Okay, kaya kailangan makover yung mga basics na yun. Ayan, may iba-ibang answer. Yung isa, sabi 15. Oy, baka chinachat nyo lang yan kasi marami nagchat na 15. May nakita akong medyo malayo yung sagot. Ayan. Anyway, it's okay to make mistakes. Kaya nga maganda actually na nagkakamali kayo sa mga ganitong stages para malaman nyo saan kayo mahina, saan nyo pa need ng practice. O yan, merong x equals 2 naman, x equals 15. Sige, last 10 seconds. Mag-open pa ako ng mga sagot. Ayan, 12, 1, 5, 15. Negative 15. Mm-mm. Okay, by the way guys, sige habang nagkasagot pa kayo, nabanggit naman natin ni Sir Perez na may ibibigay kami after the class. If nasunod nyo yung instructions, okay, may bibigay kami na study guide ng ating diniscuss ngayon. So, meron doon yung detailed na lesson, kung ano yung mga tinuro ko, tsaka exercises, and answer key. Okay? So, kaya may answer key para ma-check nyo if tama yung sagot nyo. Okay? Okay, iba-iba yung sagot. So, sige, i-reveal ko na yung tama sagot. Answer reveal. So, ang tama sagot sa number 76 ay may pa-thrill pa. Ang tamang sagot sa number 76 ay 15. Okay. So, very good sa mga naka-answer ng 15. Okay. Oy, parang ngayon lang kayo tumama sa sa buong buhay niyo. Ang makareact na. Hindi, joke lang. It's good. Diba? Celebrate small wins. Yes, good job guys. So, what do you call this? X equals 15. Okay, para sa mga hindi nakuha ng tamang sagot, paano naging 15? Okay? So please copy this one kasi i-review ko ng detailed yung solution. Then after nito, proceed tayo sa next topic. So this one is similar dun sa number 39 na ating kakadiscuss lang. Diba? Same na same. Siyempre, iba lang na numbers, pero same na same yung concept. So, again, may maraming ibang ways, guys, para gawin to. You can research this one. Pero personally, gusto ko hindi fraction na nakikita ko. Para malinaw, isang buong line lang, di ba? So, what I would like to do, get the LCD or yan, LCM. Or sige, isa-isahin natin. Okay? So, x over 3. Okay? No. Gagawin ko yung mahaba na na version. Para lang malinaw talaga. Unahin natin si x over 3. Tanggalin natin yung fraction nito. Times 3. Yung kabila din, times 3. Okay? So, wala na to. Okay, x na lang dito sa side na to. Tapos, ito naman magiging 3x over 5 equals 2 times 3, 6. Okay? Next, meron pang fraction dito. Again, may shortcut naman ito guys. Linawin ko lang, may shortcut to. Pero pinapakita ko yung mahabang solution. Multiply both sides by 5 para mawala na tong fraction na to. So, cancel. Okay, so 5 times x, 5x minus 3x. Kasi nga, yan, nawala na si 5 dito. Tapos 6 times 5 equals 30.
Combine like terms. 5x minus 3x. 5 minus 3, 2. X equals 30. Okay, tapos yung back to number 1, back to example number 1, divide by 2, divide by 2, para mawala itong 2, gagawin natin yung opposite ng multiplication, which is division. So, cancel na to. X na lang natira dito. 30 over 2, that's not the final answer. You divide this. Kasi again, fraction is basically division. 30 divided by 2, 15. Okay. Meron na kayo mga students, ang ginagawa pa talaga, 15 over 1. Guys, 15 over 1, 15 lang din yan. Okay? Ayan. So, ayan. Yung tamang sagot is 15. Okay. Hopefully, nagets naman ng karamihan. Ayan na. Okay. Watching from PMA? Sino yan? Pwede ka ba manood sa Okay. Paano naging 5 yung right side, ma'am? Oh, kasi nga, di ba guys, kung ano yung gagawin natin sa left side, yun din yung gagawin sa right side. Okay? I know marami pa kayong questions. Sadly, I cannot entertain all of them. Kaya ang best thing to do, guys, kumpletuhin nyo yung sessions, attend every Saturday para, tawag dito, ma-kompleto at ma-master nyo yung basics. Okay. Ayan. So, we're going to proceed na sa ating next na topic. Math pa din to, pero this is much easier naman compared dito. Okay? So, again, marami pa tayong i-discuss about sa topic na to, pero for now, hanggang dun muna. Okay? Patuloy natin tong i-review itong topic na to. Kasi if hindi nyo kayang mag-answer ng ganito, yun, mahirapan kayo kasi isa to sa mga basics na lumalabas sa mga entrance exam. Yun, kahit nga hindi ito GCF, LCM, how to simplify, if you guys cannot do that, mahirapan kayo. So, sige, knowing na maraming hindi marunong mag-simplify dito, okay, ita-topic natin yan. Ayan, so, yung next natin na topic is translating words into algebraic expressions. Okay. So at first look, dali naman ito, ma'am. Add x to y. Obviously, x plus y yun. Okay? Pero, kailan ba natin nakikita yung ganitong questions? Merong lalabas, guys, example. Papakita ko yung itong PMA, ano ba tawag dito? Reviewer. Ganyan. Ito example. Na, question number 10. Jess is 5 years older than Rose. 6 years from now, the sum of their ages will be 37. How old is Jess now? Diba? So, yan, pag hindi kayo masipag or wala kayong will to learn, guys, ang iisipin nyo sa mga ganitong questions, lalo na sa mga math haters dyan, ano ba yan? Bakit poproblemahin ko pa yung edad ni Jess tsaka ni Rose? Diba? Pero, again, kidding aside, yung mga ganitong question, it involves yung skill ng pagta-translate ng words into algebraic expressions. Okay? Hindi nyo ma-answer yung ganong question if, yun, hindi kayo marunong mag-translate ng words into algebraic expressions. Kaya we have to know this. Anyway, guys, magkakaroon naman kayo ng copy nito. Pero still, yeah, you can take a quick glance. And I will give you an example. Okay. Yung usually common, ay yung mga common dito. Ito, subtract x from y. Ayan. Sabihin ng iba, x minus y. But no, guys, hindi yun parehas. Y minus x, hindi yan parehas sa x minus y. Okay? So, kapag may nabasa kayong ganyan, subtract x from y, ang ibig sabihin yan, example, kuwari number yan. Subtract 2 from 10. Okay? Para mas malinaw, sige, tagalugin natin. Magbawas ka ng 2 sa 10. Ang ibig sabihin ba nun, 2 minus 10? Diba? Hindi naman. Pag tinanslate natin ito ng Tagalog, yung 2 binawasan ng 10. So, baliktad. Okay? Kaya, subtract x from y is y minus x. Okay? So, paano ba ma-master to? Ano guys, you have to just really, hindi naman memorize, familiarize yung ganitong words into algebraic expressions. Ito pa, 10 less than m. Hindi siya 10 minus m. Okay?
M minus 10 yan. The moment na nabaliktad nyo yung ganito, mali na yung sagot nyo. 10 less than M is M minus 10. Parang uh, 10 less than 24 is 24 minus 10. Okay? So, tawag dito, yeah, you just have to be familiar with this. Again, bibigyan ko kayo ng copy nito. And yung actual na questions na lalabas sa mga entrance exam for another session na yun kasi doon na magiging complicated. Okay? So, I will just read through quickly. Again, add x to y, x plus y added to 7, 7 plus y. Okay? Sum of A and B, obviously A plus B. M more than N. O ito, M more than N. N plus N, M yan. Ang mali ng iba, ginagawa nila tong multiplication. Example, 7 more than N. 7N. No, this is N plus 7. Diba? So, yan, yung mga little things na yun, dapat alam nyo to. P increased by 10. Ibig sabihin yan, P plus 10. Okay, and so on. Okay, so yung topic na to, ano lang naman, kailangan nyo lang i-familiarize and isasend namin tong guide na to. Kasi yung related sa topic na to, which is the problem solving one, the word problems, is i-ano natin for another session. Example, this one. Sa mga hindi pa rin nagigets, ano bang sense, ma'am? Ba't kailangan namin kabisiduhin yan? Ito, kung may ma-encounter kayong ganitong problem. 5 more than twice a number is a number, ay, wait lang. So, na doble naman to. Ayan. 5 more than twice a number is 3 times the difference of that number and 2. What is the number? O, diba? Nakakahilo. So, kailangan marunong kayo paano mag-translate nito isa-isa. Sige, solve natin to. Itong isa lang, okay? 5 more than twice a number. Okay? Ang rules sa mga ganitong problems, guys, you have to, ano ba, segregate. Pag sinabing segregate, isa-isahin nyo lang. Okay? Huwag nyo siya, isahin lahat. Okay? 5 more than twice a number. Ito, twice a number. Kung x ang gagamitin natin. Twice a number, what is twice x? Or 2 times x? That's 2x. Ayan. So, ito yung twice a number pag ginawang algebraic expression. 5 more than. Oh, nakita natin yun kanina sa sa what you call this, dun sa chart. Ano yung 5 more than 2x? 2x plus 5 or 5 plus 2x? Oh, 5 plus 2x. O, di ba? May mga baliktad ako nakikita. 5 plus 2x. 5 more than, example, 5 more than 10. 10 plus 5 yun. Okay? Anyway, doesn't matter kasi addition naman yun. Pero still, dapat ma-practice yun yung tamang order. So, ito pala, 2x plus 5. Ay, hindi. 5 plus 2x. Wait, wait lang. Okay, anyway. Even if mabaliktad nyo to, addition naman to, so safe. Okay, is 3 times the difference of number and 2. Pag may nakikita kayong is, equals yan. Okay, so when it comes to solving these problems, equals yan. Is, okay, check na to, graduate na tayo dyan, dito naman. 3 times the difference of, saan na yung sunod nito? Of that number and 2. Ayan. The difference of that number and 2. Anong doon? Translation doon. The difference of the number and 2. Binabasa ko yung chat niyo. Okay. X minus 2, itong the difference of a number and 2.
Pag sinama natin to, 3 times the difference of the number and 2, parenthesis 3. Okay? Hindi siya 3x minus 2. Magkaiba yon. 3 times daw ng difference ng number tsaka ng 2. So, dapat ganito yung ano niya. Yan. So, overall, kapag inano natin, pag pinagsama na natin, 5 plus 2x equals 3 parenthesis x minus 2. Tapos, isa-solve nyo pa yan. O, di ba? So, maraming, it takes a lot of mastery. Okay? Pero again, one by one, guys, don't be overwhelmed. Ano pa lang ngayon, January pa lang ngayon, we have a lot of time to go back to these topics. I'm just introducing yung mga usual na lumalabas and to give you guys an overview din. Yan, na kailangan alam niyo yung mga ganito. It's one of the basics na lumalabas. Ayun. So, after nito, apply nyo na yung finding x, which is yun yung topic natin kanina. So, kahit marunong pa kayo nito, marunong kayo mag-translate ng words into algebraic expressions, pero hindi nyo alam paano naman hanapin si x dito. So, ganun din. Kaya, again, math is really connected lahat. Connected lahat ng topics. Pag may hindi kayo na master, mahirapan na kayo forever. Kaya, ayun guys, just a quick tip. Ano nyo, maganda na magkaroon kayo ng list or listahan ng mga topics sa ngayon na nagka-class tayo and naririnig nyo yung ganitong topics. Ay, hindi ko pala alam yung GCF, hindi ko pala alam yung LCM. Hindi ko pala alam yung meaning ng operation. Yan, listen nyo. Huwag kayo magpanic na, hala, hindi ko na alam yung GCF, wala na, babagsak na ako nito, ganyan. Hindi. You have to think critically, practically, list nyo. Yan. Tapos from there, aralin nyo din, of course. Take them to self-study. Kasi our review is just 1 hour every week. And if you just rely on this, wala kayong sariling effort na gagawin, edi, ayun, mahirap na. Okay, so ayun, that's my pro tip. Yan, list nyo lahat ng mga weaknesses na nakikita nyo as early as now. From those weaknesses, ayun, you have to grow through that and seek to improve. Ano pa yung pwedeng improve. Okay, kaya ba tayo doon? Yan, okay pa ba kayo guys? Ma'am, every Saturday review, yes. Ano daw yung X? Secret! Joke lang. Ayun. Okay, anyway. Let's proceed to our last topic. O, diba? So, praise God na ano natin, na-cover natin yung ating goal na mga topics today. Of course, this doesn't mean na na-master nyo na agad lahat ng topics within this class. This is just to really, again, I think magandang avenue and opportunity to for you guys to see ano pa yung weaknesses nyo and strengths, of course. And then from that, yun, magkaroon kayo ng awareness. Self-awareness is important. And yun. Okay. Sige, mag-ano nga kayo, heart react dyan. Kung okay pa kayo dyan. Okay. Yun. Anyway, okay, let's proceed to our last topic, which is yung rules ng okay, subject-verb agreement sa English. Ayan. So, alam niyo pa guys, yun, sa PMA, yun, kailangan magaling kayo mag-English. Okay? Tawag dito. Yes, we are Filipino, pero speaking in English, not just speaking in English, pero having a correct grammar is a must. And marami dito, kung magaling naman sa math, ayan, sa English naman nadadali. So, i-run through lang natin very quickly 13 rules ng subject-verb agreement na ito actually ang usually magkakamali kayo dito most of the time. So, sobrang overconfident. Example, each boy and girl walk or walks to the store. Sabihin, ay, walk. Kasi yung girl tsaka boy, walang S. O, diba? So, hindi na alam, hindi na na-apply yung subject-verb agreement. Kaya, i-run through lang natin to. So, yung rule naman dito, guys, very easy, of course. Singular noun and singular subject equals, you have to use singular.
verb. Plural subject, plural verb. Ngayon, marami pa sa inyo malilito. Meron ako student, same age nyo, nalito siya dito. Ang akala niya, lahat ng plural is, tawag dito, yung plural na verb is yung verb na may S. O, bigyan ko kayo ng example. Walk, walks. Alin dyan yung plural na verb? Verb ha, verb. Yung walk or yung walks? Without S, okay? Kasi baka, yan, usually ang tendency dito, plural, marami, may S. So si walks, plural yan. Hindi, baliktad guys. Baliktad yun. Baliktad yung ganun thinking. Oh, example, again, rule number 1. Jan, John, and Bob walk to the store. So Jan, John, and Bob, marami. So pasok siya sa plural na subject. You have to use plural na verb. Ang plural na verb ay walang S. Okay? Jan, John, and Bob walk to the store. Yan. Basic ito guys. Maraming students until now, sa age yung yan, hindi pa din alam itong number 1 rule pa lang na to. Oo. Kaya yan. Next, Bob and his brothers walk to the store. Okay, so plural pa din. Walk lang, hindi walks. Okay? Okay, next, number 2. Quick run through lang to. If a subject is modified, wait lang, i-zoom in ko nga to. Baka masyadong mali. Ayan. If a subject is modified by the words each or every, that subject is singular and should take a verb form that ends in S. Again, pag meron na kayo nakitang each tsaka every, ang verb na gagamitin nyo is singular. O, again, singular. Yung singular yung merong S na verb. Okay? Each boy and girl walks to the store. Okay? O, every boy and girl walks to the store. Okay? Again, basta daw merong each, merong every, ang subject palagi, kahit dalawa pa sila, considered as singular. So, anong gagawin pag singular yung subject? Singular din yung verb. Okay? Oh. Next. Mabilisan lang to kasi ano. Number 3, if plural subjects are, ito, very common. And honestly, nung age nyo, nagkakamali din ako dito kasi nakakalito to. If plural subjects are joined by or, nor, or but, the verb must only agree with the subject that is close to it. In Tagalog, pag meron kayo nakitang ganito, either or, neither nor, ang titingnan nyo na subject ay yung pinakamalapit dun sa verb. Example, either Bob or his brother walks to the store. Ano titingnan niyo dyan? Si Bob tsaka si brother? Si Bob, yung brother. Kasi siya yung pinakamalapit dito sa verb. Okay, ilan ba si brother? Isa lang. So, singular subject, singular verb. Walks. Okay. Ito naman, neither Bob nor his brothers walk to the store. Anong titingnan natin? Yung subject, yung noun na mas malapit sa verb. O, ano yung mas malapit dun sa walk? Si brothers. So, si brothers ay plural. Ang gagamitin nyo din na verb ay plural. Diba? Okay. Sige, bigyan ko kayo ng example. Neither Anna nor her friends blank. Ay, nene. They call this. Sige. Play volleyball or plays volleyball during the weekend. Oh, yan. Neither Anna nor her friends play volleyball volleyball or plays volleyball during the weekend. Oh, anong sagot dyan, guys? Play volleyball. Tama. Baka naman may magsagot na, play volleyballs. Yan, hindi yun, guys. Kasi ang play ang ano ang verb. Okay, tama. Kasi we're looking at friends. Okay? Very good. Okay, next. Ito din.
Guys, not even joking, maraming lumalabas na ganito sa English or sa grammar exam. And yan, sayang yung points kapag hindi nyo memorize yung mga rules na to. Okay, eto. Okay. Indefinite pronouns are usually singular and take a verb form that ends with S. Okay, ano ba yung mga indefinite pronouns? Ibig sabihin nito guys, hindi nyo sure kung wala siyang specific na count. Example, everyone, everything, someone, something. Yan yung mga indefinite pronouns. Lista natin. Yan, baka may makalimutan pa tayo dito. So you can search, what are the indefinite pronouns? Nothing. Counted din yun. Indefinite, ibig sabihin, there's no definite count. Okay? Walang definite na bilang, kaya indefinite pronouns. Lahat daw ng indefinite pronouns, which is itong mga to, pag nakita nyo itong mga to, singular ang gagamitin nyo na verb. Okay? So, hindi ibig sabihin, everyone, ay, everyone madami. So, plural yun. So, plural din yung verb. Okay, hindi. So, exception yung rule na to. Okay? So, everyone, everything, someone, something, nothing. Kaya kailangan kabisado yung indefinite pronouns na yan. Kasi lahat yung mga yan, pag nakita niyo yung mga yan, singular ang gagamitin na verb. Okay? Sige. Okay, example. Mm, someone come, comes uh, during the uh, at home during the afternoon. Okay. Someone come or comes at home during afternoon. During the afternoon. What's the answer here? Comes. Okay? Yan. Singular verb. Or basta yung may S. Singular verb. Okay? Okay, next. Ito din. Maraming nalilito dito. The subject of a verb is never in a prepositional or verbal phrase. Okay, medyo hindi nyo magigets if babasahin ko. Ang summary nito guys, the mother duck, example, may nakita kayong ganitong sentence or question sa grammar. The mother duck with all of her little ducklings walks to the store. Pag ganito daw, ang tawag dito, what do you call this? Yan, meron siyang kasama na phrase, additional phrase. Ang titingnan nyo lang is si mother duck. Okay? Kasi ito nakakalito to eh. Babasahin nyo. The mother duck, including all her ducklings. Ay, so marami sila. Plural yan. So, plural ang verb na gagamitin. No, singular to kasi ang titingnan natin si mother duck lang. I-ignore natin tong additional phrase. Parang kung wala siya. Kung di siya nag-exist. So, singular na verb ang gagamitin. Example. Henry, along with his siblings, celebrate or celebrates Christmas early. Ano yung sagot dito? Celebrate or celebrates? Yes, celebrates. Ayan, may nagkakamali pa. Kakaturo lang. Okay, kasi ang titingnan natin si Henry lang. Kahit may ano pa yan, Henry along with his siblings. Ang titingnan natin si Henry. So Henry is singular. Therefore, we need to use singular na verb. Ayan. Celebrates Christmas early. Ayan. Okay, so we just have a little bit of time. May papasagot ako sa inyo really quick. Ito. Okay, sagutan nyo guys yung 1 to 5. Mabilisan lang, 1 minute lang. 1 to 5. You answered. Hindi, sige, ito lang. 2, 3, 6, 7, 9, ayan. 5 items yan na diniscuss natin. Okay. 1 minute. Isulat nyo sa chat yung answers nyo. Tignan natin if may makaka-perfect.
Okay, sige, sagutin na natin. Number 2, each of the apples was or were ripe. Ano yung answer niyo dyan? Ayan, halo-halo yung sagot. O, anong rule to? Balikan natin yung rules. Si each ay kabilang dun sa, nasa na yun? O, each or every, may rule tayo. Rule number 2, kapag may each or every, singular ang gagamitin na verb. So, each of the apples was ripe. Okay? So, baka minsan napaghalo-halo niyo yung ano, yan. Ay, apples, ma'am, ano, plural. Sa apples kayo tumingin. Dapat dito. Number 3, everyone cheer or cheers when his hero appears. Cheers ang sagot dito. Same rule yan. Each tsaka every or everyone. Number 6, neither you nor Alice. Okay? Kapag may neither nor daw, saan tayo titingin? Sa malapit na noun. So, si Alice ay singular, kaya place ang sagot dito. Number 7, each player, o may each na naman. Pag each, dapat with S yung verb. Number 9, last one, neither he nor she walk or walks to school. Look at the she, mas malapit siya. Walks ang sagot dito. Yan. Okay. So, yun, na-cover natin lahat ng mga kailangan i-cover. Ayan, ano tayo, lagpas tayo 1 minute. And, yeah, don't worry guys, this is just the first session. So, again, hopefully nakinig kayo sa aking mga tips. Ayan, kung meron kayong nahihirapan sa first session pa lang na to, you take note of it kasi, yun, crucial yun, na malaman nyo yung weaknesses nyo. Okay? So, ay, may nag-I love you. I love you, ma'am daw. Ayan. So, thank you guys. And actually, meron pa akong kasunod na student after nito. So, as much as I want to chika-chika, ayan, kailangan ko na mag-leave. So, Sir Hernan Perez, are you here? Thank you so much po. Miss Thank Nikki, you thank you so guys. much. Yeah. Thank you po. And yeah, see you next time. Bye.